Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit na balita mula sa gitnang silangan ang kasalukuyang tinututukan matapos ipahayag ng armadong grupong Houthi sa Yemen na sinalakay nito ang dalawang barkong tangke ng langis na pagmamay-ari ng Saudi Arabia sa dagat na Ula. Ayon sa grupo, isinagawa ang pag-atake dahil sa umano'y paglabag ng mga naturang barko sa ipinatutupad nitong pagharang sa mga daungang pandagat sa rehiyon. Partikular na tinukoy ng Houthi ang dalawang malalaking barkong tangke ng langis na Encelia at Leila. Gumamit umano ang grupo ng mga misil at sasakyang panghimpapawid na walang piloto sa pagsasagawa ng pag-atake. Naganap umano ang pag-atake sa madaling araw at nagdulot ng matinding pangamba sa mga tripulante. Ayon sa Houthi, naging mabilis at tumpak ang kanilang operasyon, bagaman hindi pa malinaw ang buong lawak ng pinsalang natamo ng dalawang barko. Ang deklarasyon ay direktang nagmula kay Yahya Saree, ang opisyal na tagapagsalita ng Houthi. Inilabas niya ang pahayag sa platapormang panlipunan na X. Kilala ang Houthi bilang isang armadong grupong nakatatanggap ng malakas na suporta mula sa Iran. Binigyang diin ni Saree na hindi sila mag-aatubiling gumamit ng puwersa laban sa mga barkong sinasabi nilang lumalabag sa kanilang pagharang pandagat sa Dagat na Pula. Kinumpirma naman ng United Kingdom Maritime Trade Operations o UKMTO ang isang insidenteng kinasangkutan ng pagsabog at sunog sa isa sa mga barkong tangke. Ayon sa ulat nito, nasunog ang barko matapos itong tamaan ng isang hindi pa matukoy na bagay. Naganap ang insidente humigit kumulang 130 kilometro sa timog kanluran ng Al-Shakik, Saudi Arabia. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng pagsabog at ang kabuang lawak ng pinsala. Sinabi ni Saree na naging matagumpay at tumpak ang mga pag-atake sa dalawang barko. Inangkin din niyang hindi bababa sa 10 iba pang barko ang napilitang bumalik o umiwas sa lugar dahil sa mga babala ng Houthi. Nagbabala rin ng grupo na maaari itong maglunsad ng mas malalaking operasyon laban sa mga target sa loob ng Saudi Arabia kung magpapatuloy ang tensyon. Gayunman, hindi pa malinaw kung may agarang plano itong isagawa ang banta. Iginiit ng pamunuan ng Houthi na ipatutupad nito ang prinsipyo ng pagharang laban sa pagharang. Nangangahulugan itong tutugon umano ang grupo sa mga hakbang ng Saudi Arabia sa pamamagitan ng katulad na paghihigpit sa mga barkong may kaugnayan sa Riyadh. Ayon sa Houthi, layunin ng patakarang ito na limitahan ang paggalaw ng mga barkong Saudi bilang tugon sa mga operasyong militar at paghihigpit na ipinataw sa Yemen. Ang naturang deklarasyon ay nagpapataas ng pangamba tungkol sa seguridad ng mga pandaigdigang ruta ng kalakalan. Upang maunawaan ang bigat ng sitwasyon, mahalagang tingnan ang heograpiya ng rehiyon. Malakas ang presensiya ng Houthi malapit sa estratehikong kipot ng Bab el-Mandeb. Ang kipot na ito nag-uugnay sa Dagat na Pula at Golpo ng Aden, na patungo naman sa Dagat Arabia. Isa itong mahalagang ruta para sa mga barkong nagdadala ng langis, likas na gas, at iba pang kalakal sa pagitan ng Asya, Gitnang Silangan at Europa. Dahil sa mga tensyon sa kipot ng Hormuz, naging mas mahalaga ang mga rutang dumaraan sa Dagat na Pula at Bab el-Mandeb. Ang anumang seryosong banta o paghinto ng paglalayag sa lugar ay maaaring makaapekto sa pandaigdigang kalakalan. Dahil dito, mahigpit na sinusubaybayan ng mga pamahalaan, kumpanya sa paglalayag at mga pamilihan ng enerhiya ang bawat pag-atake sa rehiyon. Kahit isang insidente lamang ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa transportasyon at pagtaas ng mga gastos. Noong Hulyo 20, opisyal na nagdeklara ang Houthi ng pagharang pandagat laban sa Saudi Arabia. Sinabi nitong ipatutupad ang prinsipyo ng gantihan bilang tugon sa mga hakbang ng Riyadh. Ayon sa Houthi, patuloy na ipinagkakait ng Saudi Arabia ang malayang paggamit sa ilang daungan at paliparan sa Yemen na nasa ilalim ng kontrol ng grupo. Itinuturing ng Houthi ang mga paghihigpit na ito bilang bahagi ng mas malawak na pagharang laban sa kanilang mga teritoryo. Partikular na ikinagalit ng grupo ang mga pag-ataking panghimpapawid na isinagawa umano ng Saudi Arabia sa paliparan ng Sana noong nakaraang linggo. Sinabi ng Houthi na nagdulot ang mga pag-atake ng malaking pinsala sa infrastruktura at lalo pang nagpalala sa krisis sa Yemen. Dahil dito, idineklara ng grupo na maaari nitong ituring ng mga target ang mga barkong may kaugnayan sa Saudi Arabia. Layunin umano nitong pilitin ang Riyadh na ihinto ang mga operasyong militar at paghihigpit laban sa mga lugar na kontrolado ng Houthi. Mayroon ding mas malawak na usaping geopolitikal sa likod ng krisis.
May mga taga-suri na naghihinalang ginagamit ng Iran ang impluwensiya nito upang hikayatin ng Houthi na dagdagan ng presyon sa Bab el-Mandeb. Tinitingnan ito bilang posibleng tugon ng Tehran kung magpapatuloy ang mga pag-atake ng Estados Unidos laban sa mga pasilidad ng enerhiya ng Iran. Gayunman, hindi pa malinaw kung may direktang utos mula sa Tehran na ganap na isara ang kipot. Ang ganitong hakbang ay maaaring magbukas ng isa pang larangan ng tensyon laban sa Estados Unidos at mga kaalyado nito sa gitnang silangan. Sa pamamagitan ng pag-atake sa mga rutang ginagamit sa pagdadala ng langis, maaaring tumaas ang presyon sa Washington at sa mga bansang malapit sa Saudi Arabia. Naglalagay ito sa mga sibilyang barkong pangkalakal sa gitna ng isang mapanganib na tunggalian sa pagitan ng malalaking kapangyarihan at kanilang mga kaalyadong grupo. Ang mga tripulanting walang direktang kaugnayan sa digmaan ang maaari ring malagay sa panganib. Para sa Saudi Arabia, napakahalaga ng dagat na pula dahil dito matatagpuan ang daungan ng Yanbu, isa itong pangunahing pasilidad na ginagamit ng Riyadh sa pagluluwas ng milyon-milyong bariles ng langis. Sa pamamagitan ng Yanbu, maaaring maiwasan ng Saudi Arabia ang ilang panganib na dulot ng tensyon sa kipot ng Hormuz at Golpo ng Persia. Gayunman, dahil sa mga bagong banta ng Houthi, maging ang rutang ito ay nanganganib na rin. Ayon sa ilang pag-aaral sa ekonomiya, ang tuluyang pagkasara ng kipot ng Bab el-Mandeb ay maaaring magdulot ng malaking pagkaantala sa pandaigdigang supply ng enerhiya. Tinatayang humigit kumulang 7% ng pandaigdigang daloy ng langis ang dumaraan sa lugar. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring magpataas sa presyo ng krudo at magdulot ng panibagong alon ng inflasyon. Maaari rin itong magpataas sa presyo ng transportasyon, pagkain at iba pang pangunahing bilihin sa maraming bansa, kabilang ang Pilipinas. Maaaring maramdaman agad sa pandaigdigang pamilihan ang epekto ng isang malawakang pagkagambala sa ruta. Mapipilitan ang mga barko na dumaan sa mas mahabang landas, kabilang ang pag-ikot sa Cape of Good Hope sa Africa. Ang pagbabagong ito ay nangangahulugan ng mas malaking konsumo ng gasolina, mas mahabang oras ng paglalakbay at mas mataas na bayarin sa seguro. Sa huli, maaaring ipasa ng mga kumpanya ang dagdag na gastos sa mga mamimili. Nagpahayag na ng pagkabahala ang iba't ibang bansa at pandaigdigang organisasyon. Nagpadala rin ang koalisyong pinangungunahan ng Estados Unidos ng mga barkong pandigma sa dagat na pula upang magpatrolya at protektahan ang kalayaan sa paglalayag. Gayunman, ipinakikita ng patuloy na paggamit ng Houthi ng mga murang drone at misil na mahirap bantayan ang bawat bahagi ng malawak na karagatan. Kahit ang mamahaling sistema ng depensa ay maaaring mahirapang tugunan ang maraming sabay-sabay na banta, may direktang epekto rin ang krisis sa Pilipinas. Dahil umaasang bansa sa inaangkat na langis, maaaring mabilis na maapektuhan ang lokal na presyo ng gasolina kapag tumaas ang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang pamilihan. Ang pagtaas ng presyo ng gasolina ay maaaring magdulot ng mas mahal na pamasahe, transportasyon at pagkain. Maaari itong maging karagdagang pasanin sa mga pamilyang Pilipino na nahaharap na sa mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Bukod sa usaping pang-ekonomiya, mahalaga rin ang kaligtasan ng mga Pilipinong manggagawa sa dagat. Libo-libong Pilipinong mandaragat ang nagtatrabaho sa mga barkong pangkargamento at barkong tangke ng langis na dumaraan sa dagat na pula. Ang banta ng mga missile at drone ay naglalagay sa kanilang buhay sa panganib habang ginagawa nila ang kanilang trabaho. Maaari rin silang maipit sa mga pag-ataking hindi naman direktang nakatuon sa kanilang barko. Ayon sa mga taga-suri, mahirap asahan ng isang mabilis na solusyon habang walang kasunduan sa pagitan ng mga pangunahing puwersa sa rehiyon. Patuloy na lumalalim ang hidwaan dahil sa magkakaugnay na interes ng Iran, Saudi Arabia at Estados Unidos. Hanggat hindi natutugunan ang mga ugat ng tunggalian, mananatiling sentro ng matinding tensyon ang dagat na pula. Ang anumang maling kalkulasyon o bagong pag-atake ay maaaring magdulot ng mas malawak na kaguluhan. Mananatiling mahalagang bantayan ang mga susunod na pangyayari at ang magiging tugon ng Saudi Arabia at ng pandaigdigang komunidad. Nakataya rito hindi lamang ang seguridad sa enerhiya kundi pati ang kaligtasan ng mga mandaragat at katatagan ng pandaigdigang kalakalan. Isang malaking banta sa ekonomiya ng daigdig ang umuusbong matapos ideklara ng armadong grupong Houthi ang mahigpit na pagharang sa mga barkong pangkalakal na may kaugnayan sa Saudi Arabia sa dagat na pula. Nagdudulot ang desisyong ito ng matinding pangamba dahil maaari nitong gambalain ang isa sa pinakamahalagang ruta ng kalakalan at magdulot ng mabilis na pagtaas sa presyo ng krudo at iba pang pangunahing bilihin. Ayon sa opisyal na pahayag ng Houthi noong Hulyo 20, agad nitong ipatutupad ang pagharang laban sa Saudi Arabia bilang bahagi ng prinsipyo ng gantihan.
Tugon umano ito sa pagharang ng koalisyong pinangungunahan ng Saudi Arabia sa mga daungan at paliparan sa mga lugar na kontrolado ng Houthi, kabilang ang pambobomba sa paliparan ng Sanaa noong nakaraang linggo. Ipinakikita ng hakbang na ito ang lumalalang tensyon sa rehiyon na maaaring magkaroon ng direktang epekto sa pandaigdigang seguridad at ekonomiya. Ang Houthi ay isang armadong grupo sa Yemen na bahagi ng tinatawag na Axis of Resistance na sinusuportahan ng Iran. Sa kasalukuyan, kontrolado nito ang kabisera ng Yemen na Sana at malalawak na teritoryo sa hilagang kanlurang bahagi ng bansa. Patuloy na nakikipaglaban ang grupo sa pamahalaang kinikilala ng pandaigdigang komunidad at sa koalisyong militar na pinangungunahan ng Saudi Arabia. Bagamat hindi pa lubos na malinaw kung paano ipatutupad ng Houthi ang pagharang, malakas ang presensiya nito malapit sa estratehikong kipot ng Bab el-Mandeb. Ang kipot na ito ang nag-uugnay sa Dagat na Pula at Golpo ng Aden na patungo naman sa Dagat Arabia. Sa mga nakalipas na buwan, naglunsad na ang grupo ng mga pag-atake gamit ang mga misil at sasakyang panghimpapawid na walang piloto laban sa mga barkong dumaraan sa lugar. Sinabi ng Houthi na isinagawa ang mga ito bilang suporta sa Hamas sa Gaza. Ipinakikita ng mga nakaraang pag-atake na may kakayahan ang grupo na gambalain ang paglalayag sa isa sa pinakamahalagang rutang pandagat sa daigdig. Nagbabala si Richard Browns, isang tagasuri sa enerhiya mula sa Energy Aspects, na maaring mabilis na tumaas ang presyo ng langis kung muling palalawakin ng Houthi ang mga pag-atake at lubhang maaantala ang paglalayag sa Bab el-Mandeb. Ayon sa kanya, maaari nitong itulak ang presyo ng langis sa pinakamataas na antas na naitala sa loob ng maraming taon. Malaki ang magiging epekto nito sa mga bansang umaasa sa inaangkat na langis at iba pang produktong enerhiya. Ang kipot ng Bab el-Mandeb, na matatagpuan sa timog na bahagi ng Dagat na Pula, ay itinuturing na isa sa pinakakritikal na rutang pandagat sa buong mundo. Matatagpuan ito sa pagitan ng Yemen at Horn of Africa. Nagsisilbi itong pangunahing daanan para sa mga barkong naglalakbay sa pagitan ng Europa at Asya sa pamamagitan ng Suez Canal. Dahil dito, ang anumang pagkaantala sa lugar ay maaaring magdulot ng sunod-sunod na epekto sa pandaigdigang kadena ng supply. Ayon sa datos ng US Energy Information Administration, tinatayang umabot sa 4 na bilyon at 100 milyong bariles ng krudo at iba pang produktong petrolyo ang dumaan sa Bab el-Mandeb noong 2024. Ang bilang na ito ay katumbas ng humigit kumulang 5% ng pandaigdigang daloy ng langis. Isa itong malaking dami na hindi madaling mapapalitan kung sakaling magkaroon ng malawakang pagharang sa ruta. Bukod sa krudo, mahalaga rin ang kipot para sa pagdadala ng likas na gas na pinalamig at ginawang likido, iba't ibang uri ng gasolina at milyon-milyong tonelada ng mga produkto at hilaw na materyales. Ang paghinto ng daloy ng mga kalakal na ito ay maaaring magpabagal sa produksisyon ng maraming pabrika sa Asya at Europa na umaasa sa tuloy-tuloy na supply. Lalo pang naging mahalaga ang papel ng Dagat na Pula matapos lumala ang mga armadong hidwaan sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Nagdulot ang mga ito ng matinding panganib sa kipot ng Hormuz na karaniwang dinaraanan ng humigit kumulang 20% ng pandaigdigang daloy ng langis. Dahil sa panganib sa Hormuz, napilitan ang Saudi Arabia na gumamit ng mas malawak sa mga alternatibong ruta para sa pagluluwas ng langis. Bilang tugon sa komplikadong sitwasyon sa Hormuz, ipinadadala ng Saudi Arabia ang malaking bahagi ng langis nito sa pamamagitan ng mga linya ng tubo patungo sa daungan ng Yanbu sa kanlurang bahagi ng bansa. Layunin nitong mapanatili ang pagluluwas ng langis sa pamamagitan ng Dagat na Pula. Gayunman, maging ang rutang ito ay nanganganib na rin dahil sa banta ng pagharang ng Houthi. Batay sa datos mula sa kumpanyang Kepler, karaniwang nagluluwas ang Saudi Arabia ng mahigit 4 na milyong bariles ng krudo at produktong petrolyo kada araw mula sa daungan ng Yanbu simula noong Abril. Humigit kumulang 70% nito ang ipinadadala sa Asya sa pamamagitan ng Bab el-Mandeb. Noong Mayo, umabot sa halos 3 milyong bariles kada araw ang dumaan sa rutang ito patungo sa mga mamimili sa Asya. Ipinakikita ng bilang na ito ang malaking pagdepende ng mga bansang Asyano sa rutang pandagat para sa kanilang supply ng enerhiya. Ang pagharang ng Houthi sa Bab el-Mandeb ay maaaring magdulot ng agarang epekto sa Saudi Arabia at sa mga bansang umaangkat ng langis mula rito. Ayon kay Matt Smith, isang direktor sa Kepler, maaaring maantala ng hanggang 1 buwan ang paghahatid sa mga pagawaan ng pagpipino ng langis sa Asya kung mapipilitan ang mga barko na umikot sa Cape of Good Hope sa timog ng Africa.
Ipinaliwanag din ni Richard Bronze na ang ganitong pagkaantala ay maaaring lumikha ng malaking suliranin sa lohistika. Ang mga dambuhalang barkong tangke na kilala bilang Very Large Crude Carriers o VLCC ay hindi madaling makadaan sa Suez Canal kapag puno ng karga. Bukod dito, hindi agad mapalalawak ang kapasidad ng Sumed Pipeline sa Ehipto upang punan ang malaking kakulangan sa daloy ng langis. Kahit hindi tuluyang maisara ang Bab el-Mandeb, sapat na ang takot at banta ng pag-atake upang baguhin ang daloy ng pandaigdigang kalakalan. Ipinakikita ng datos mula sa Clarkson's research na bumagsak mula humigit kumulang 10% tungo sa 3% ang bahagi ng pandaigdigang kalakalang dumaraan sa dagat na pula. Maraming kumpanya ang umiwas sa lugar dahil sa mga pag-atake at panganib sa seguridad. Hindi lamang krudo ang maaapektuhan ng krisis. Mahalaga rin ang Bab el-Mandeb sa transportasyon ng diesel at panggatong sa eroplano mula sa gitnang silangan patungong Europa. Ang tubo mula sa pagpipino ng diesel sa Europa ay iniulat na umabot sa pinakamataas na antas na naitala na humigit kumulang $65 kada bariles. Dulot ito ng pangambang maaaring maputol o maantala ang supply sa mga darating na linggo. Nagbabala si John Pacey, Pangulo ng Stratas Advisors, na maaaring kumalat sa iba't ibang sektor ng pandaigdigang ekonomiya ang epekto ng pagharang ng Houthi. Ayon sa kanya, maaari nitong pahinain ang paglago ng ekonomiya at magpalala sa panganib ng pandaigdigang resesyon. Kung magpapatuloy ang malawakang pag-atake, maaari umanong muling umabot sa $120 ang presyo ng bawat bariles ng langis. Nagpahayag din ng pagkabahala ang United Nations. Ayon kay Stefan Dujarric, tagapagsalita ng UN, mabilis na nagiging malaking sagabal sa pandaigdigang kalakalan ang Bab el-Mandeb. Maaari nitong itulak pataas ang presyo ng pagkain, enerhiya at iba pang pangunahing bilihin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pinakamabigat ang posibleng epekto nito sa mga umuunlad na bansang walang sapat na reserba. Ayon naman kay Alison Minor mula sa Atlantic Council, mahalagang bantayan kung gaano kalawak ang magiging operasyon ng Houthi sa mga susunod na araw. Sinabi naman ng tagasuring si Zidon Al-Kinani na maaaring ginagamit ng Houthi ang deklarasyon upang baguhin ang mga tuntunin ng tunggalian sa rehiyon habang nakatuon ang Saudi Arabia at Estados Unidos sa lumalalang krisis sa Iran. Sa kabila ng mga banta, sinabi ng Saudi Arabia na hindi nito hahayaang tuluyang maparalisa ang paglalayag sa rehiyon. Nagpahayag ang militar nito na kikilos upang mapanatiling bukas at ligtas ang kipot ng Bab el-Mandeb. Ayon kay Major General Turki Al-Malki, haharapin ng mabilis at puwersahan ang anumang pag-atake laban sa mga barkong dumaraan sa lugar. Iginit niyang labag sa pandaigdigang batas ang pag-atake sa mga sibilyang barkong pangkalakal. Ipinakikita ng krisis sa dagat na pula kung gaano kadaling maapektuhan ng mga geopolitical na tensisyon ang pandaigdigang sistema ng kalakalan. Para sa mga bansang tulad ng Pilipinas na umaasa sa inaangkat na langis, maaaring magdulot ang banta ng Houthi ng mas mataas na presyo ng kuryente, gasolina, transportasyon at iba pang pangunahing pangangailangan. Ang anumang malawakang pagkagambala sa Bab el-Mandeb ay hindi lamang problema ng Saudi Arabia o ng mga bansang nasa gitnang silangan. Maaari itong magkaroon ng direktang epekto sa mga mamimili, negosyo at pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng mundo.